Ayan, magandang hapon po. Good afternoon and welcome to our free webinar brought to you by Vein Philippines. If you're new here, hi guys, I'm Blessy. I'm one of the social media managers here at Vein Philippines and I'm with my co-host na napakaganda, napaka-gorgeous, smart. Ang ating operations manager here at Vein Philippines, Ma'am Glenna. Hi, Blessy. Good afternoon and welcome to our Wonder VAs na nandito ngayon sa ating weekly webinar brought to you by VAME. At ang topic natin ngayon, email marketing using Go High Level. So welcome sa inyong lahat. Yan, welcome everyone. Pa-heart-heart naman dyan. Paramdam nyo naman na nandito kayo. Pindutin nyo lang yung react button na heart dyan. Ayun, thank you. Dami. Salamat. Welcome po, welcome. Pakadami natin ngayon dito sa Zoom. At naka-live stream din tayo ngayon sa Facebook. So kung nanonood ka ngayon sa Facebook, welcome. Pero kung gusto mong mag-join dito sa mismong Zoom webinar, much better. Click mo lang yung link dyan. Nakalagay na sa comment. Nakalagay na rin sa caption. I-click mo lang para makatanggap ka rin ng certificate. Alright? So, Yes. welcome everyone. Magandang hapon po. And bago natin simulan natin ng house rules by Ma'am Glenna. Okay. So, let's share ko ang aking screen once again. Alright. Can you see my screen? Yes po. Alright. So, bago natin inuumpisahan ang ating webinar, nagbibigay tayo ng house rules para lahat naunawaan kung paano yung flow at wala masyadong magiging distraction during the discussion. Okay? So, house rule natin ay simple lang naman. Ay, bakit naging game time? Mamaya pa yan, 2:00, abangan niyo yan. Alright, so number 1 is no bashing or harsh words. Kung hindi para sa inyo ang webinar na to, sa tingin nyo, pwede naman ng mag-leave na lang po. So, wag na po tayong mag-leave pa ng mga harsh words, okay? So, leave na po kung para hindi sa inyo to. Okay? And then, next, use Q&A tab for questions. Why? Kasi po, ang chat box po sa inyo ay naka-disable. Ang chat box po natin ay for us panelists to send out links and announcement later wherein diyan po natin isi-send yung attendance link. For now, wala po muna magtatanong na nasaan ang attendance link. Okay? So, diyan po kayo makakapag-send ng questions ninyo, pero ang question po natin, Q&A part ay sa bandang dulo. Okay? So, kung may tanong kayo during the discussion, take note nyo lang muna dyan sa inyong mga note, and then mamaya kapag may go signal na, send nyo po dito sa Q&A tab. Okay? So, number 4, please use your real name dito po sa Zoom para ma-recognize namin kayo properly and also para mamaya sa pag-game natin. Para alam niyo na kayo yung nanalo at announce din namin na ay si Blessy ang nanalo para dito sa game number 3, okay? Yes. Number 5, please stay until the end of the session para sa attendance and certificate. Kasi meron naman pong Zoom report para ma-check natin kung gaano kayo katagalan nag-stay dito, kung ilang minutes lang ba or parang tinapos ninyo para meron po kayong, yun ang magiging basihan natin na kayo ay mabibigyan ng free certificate. Okay? Number 6, this webinar is recorded. Don't worry kung medyo mabilis ang pagkaka-explain ng ating speaker or hindi kayo nauunawaan. Pinopost naman po ito, recorded, sa ating YouTube account every Wednesday. Okay? So, yon, please enjoy learning. Okay? Thank you so much. That's all for the house rule. Yan. So guys, ayan na. Make sure to stay until the end kasi marami tayong mga matututunan for today. Lalo na sa topic natin. Ang ganda ng topic natin, no, Ma'am Glenna? Yes. Email marketing using Go High Level. Very in demand at talagang isa sa mga na assistant. Sino ba dito yung mga first time? Para lang malaman natin. Pwede ba mag-wow? Wow, first timers. Ilagay niyo dyan sa may reaction na wow. First time niya, as in, now lang niya nalaman, uy, may ganito pala, libre, tapos may certificate pag Oh. natapos. Uy, ang dami nila, ma'am. First timers? Ang daming mga first time. Mm. Grabe, every week lagi merong mga first time. Ayan, welcome po, welcome. Sana hindi ito ang first, hindi rin ang last, kundi ito ang Mm. start of your journey as a virtual assistant, kung ano man yung niche mo. Sana ay matagpuan mo dito sa BAME. At Maganda yan kasi dumadami tayo, Mimi. oo, tama. Every week at for the longest time, ilang years na ba? 1 year and ilang months na din. 1 Matagal-tagal year na. and 4 months na.
4 months na, 1 year and 4 months, o 'di ba? For free at wala po talaga tayong hihingi na bayad after Mm. this. Talagang free education. Ito po yung goal namin dito is to give free education, free resources dahil yan po yung ano namin, goal namin, makapag-share ng knowledge, makapag-share ng yun nga, education as a virtual assistant and also to give back to the virtual assistant community. Ayan ang ating goal dito. At ganun ka-generous ang boss namin dito sa, sa Beam Philippines for free as in. Kasi sa iba, pag nag-course ka na ganito, magkano yung, kano yung Oo. babayaran mo, diba? Medyo mahal din siya. So, sulitin natin guys, itong pagkakataon na to. So, if you have notebook, or kung ano ka, takey ka sa notes mo, yan. I-note mo lahat ng mga matututunan mo for today dahil very effective ito as a virtual at magagamit natin to talaga sa magiging journey natin as a VA. Alright? So, wag na nating patagalin. Introduce na natin agad-agad yung speaker natin for today and we're very honored na kasama natin siya dito. So, I would like to introduce the man who will be leading today's session. So, he's an expert in marketing automation, a results-driven coach, and someone who makes learning both fun and practical. So guys, let's give a virtual warm round of applause for our coach for today, our speaker for today, Coach JR. Come on, guys. Ayan. Coach. JR, it's your time to shine. Camera, please. Ayan. Hello. Ayan. Ayun, ang dami namang nagpapalakpak para kay Sir, kay Coach. Kaway ka naman dyan, Coach JR. Good Goods lang po. afternoon, JR. Good afternoon. Good afternoon sa lahat. Ayan, thank you for nandito po kayo ngayon para makapag-share ng about email marketing using Go High Level. So before we start, Coach, wow, binigla sa question and answer si Coach. Tatanong ko lang po sana kasi ang daming first-timers, ang daming aspiring na nandito ngayon. Kahit konting ano lang po, konting backstory kung paano nyo ba natagpuan tong field na to at paano nyo ba natagpuan itong trabaho na to or itong job na to. Yan. Okay. So, backstory lang, no? Way back 2019, 2018, I graduated sa college. No? So, I'm one of the scholars ng isang NGO sa Cebu. So, they help students na makapag-aral for those na underprivileged talaga for getting a certificate, no? So, yun siya. Yung course was IT. So, 2018, I graduated college. Year 2018, 2019, pahirapan yung paghanap ng trabaho. So, especially kapag programmer, so ang daming mga, for example, for the exam, hindi ka talaga makakapasa. No? So, what I did 2019 is pumasok ako sa tinatawag nating freelancing. So, that time, 2019 is WordPress pa lang yung mga ginagawa ko. Tapos, may mga nakuhang client for WordPress. Ganyan. And then, dumating yung COVID, di ba? December 2019. Tapos, 2020, from Cebu, umalis ako ng Cebu, pumunta ako dito sa province kasi andito yung parents ko sa Misamis Occidental. So, currently, I'm living here na sa Misamis Occidental. And dito kasi sa Misamis, walang mga IT company. So, medyo ano pa siya, hindi talaga ganun ka yung Center of Commerce hindi pa talaga booming, no? So what I did, ano na lang, naghanap tayo ng trabaho na matatanggap tayo, no? So walang pili, ganun. So pumasok ako sa isang merchandise store, no? So nag-merchandiser tayo, nag-bagger, and naging cashier din kasi marunong tayo gumamit ng computer. And 2023, so I decided to go back sa freelancing. And since one of my friend introduces me to GHL, sabi niya mas maganda daw to compared sa WordPress. So nagtry akong mag-GHL sa 2023. So what happened was nagtatrabaho ako in the morning, in the evening naman pumupunta ako ng com shop para matuto ng GHL. So wala pa tayong device that time. Wala pa tayong desktop na ginagamit. So nung natutunan ko na yung GHL, hindi pa sobrang ano talaga. Kasi sobrang broad ng GHL eh. So may mga clients nang nire-refer, ganyan. Until nagka client na
doon ko talaga nabili yung first desktop. So that's the time na around September 2023, last year lang din, I decided na magkaroon ng agency kasi nalaman ko na pwede palang mag-start ng white label agency tapos mag-offer ka ng mga sub-accounts. And yun na lang, sinabay lang din yung training para yung magsusubscribe ng sub-account is malaman nila or maging knowledgeable sila on how to use the platform. So, yun yung start talaga. And up until now, I'm still doing mga training tapos support naman para sa mga subscriber ng agency. So, yun yung backstory ko. Grabe, nakaka-inspire. Ang daming mga palakpak. Kaya, Coach, sobrang excited na silang matutunan itong email marketing using Go High Level. Again, the floor is yours. You may now share your screen. Okay, thank you. Thank you so much, guys. All right, so let me share my screen. Ayan. So, let me know if kita yung screen, guys. Type 1 if kita nyo yung screen. Okay And na. let me hide lang. Ayan, okay na pala. Ayan. Okay. So, welcome, no? So, ang ating topic for today is basic email marketing with Go High Level, no? So, can you type 1 kung sino dito yung may idea na what is Go High Level or gumagamit ng High Level? And type 2 naman kung kayo ay wala pang idea about Go High Level or let's say wala pang Go High Level din na platform or sub-account. Yan. Di ko ata nakikita yung chat or maybe nasa Q&A. Ayun, may mga nagta-type ng 1. May mga wala pang alam about Go High Level. Sige. So, we will have a tour naman sa Go High Level later on. No? So, ayan siya. Okay. So, unang-una, what is email marketing ba? No? So, email marketing is a powerful way to connect with your audience. Tapos, pwede mo siyang gamitin to nurture your leads and drive conversions. So, meaning, from leads to paying customer. No? So, drive conversions. It's direct, cost-effective, and when done right, can yield one of the highest return of investment in digital marketing. So, sa US, no, mostly talaga sa kanila is ano yung ginagamit? Email. Kasi nag-open ng mga email yung yung mga tao doon, 'di ba? Unlike siguro dito sa Pilipinas, sino ba dito yung mga nag-open ng email nila, nagche-check? Type 1 nga kung sino yung mga nasanay na talaga na mag-open ng email nila. So, para makita natin if meron. Yan, wala na yung wait lang. Okay, type nyo muna guys. Isa lang kasi yung screen ko ngayon na yan. So, okay. Ayun, marami. So, most of you is, may mga nag-check pala ng email din. Kala ko wala Okay. Yan. Sige, so dito kasi sa Pilipinas, mostly, hindi talaga nag-open ng email, no? Nag-check ng email. So, yung nakasanayan natin is Messenger, tapos pwede din sa SMS, di ba? Pero yung ibang mga SMS, hindi natin nire-replyan or binabasa kapag hindi natin alam kung sino yung nagsisend, no? So, ito kasing email marketing, for me, powerful siya. Bakit? Kasi pwede nating pagandahin yung ating mga emails, no? Unlike sa Messenger or sa SMS na it's pure text lang talaga, no? Pure text lang siya. Pero gumaganda na din naman yung ating Messenger kasi doon sa Messenger, pwede tayong makapag-add ng mga buttons, makapag-add ng mga images, mga links, no? Compared mo sa SMS na pure text lang talaga, no? Pero if I'll be going to rate yung ating hierarchy, no? So nasa top talaga yung email kasi sobrang ganda ng email, guys. Second is yung chat or yung messages natin sa Messenger.
Kasi pwede na nating lagyan ng mga images, no? Yun nga. And yung nasa baba is yung SMS kasi pure text lang siya, no? So, ayun siya. So, to those na hindi pa kilala yung Go High Level, so, ayan. Bakit natin gagamitin si Go High Level for email marketing? Unang-una, si Go High Level, yan na isang all-in-one CRM and marketing platform, no? So, marami kang pwedeng gawin dyan. Tapos, meron siyang drag and drop na builder. And aside from that, meron din siyang built-in na automation, no? So, we can go sa ating, ito yung website ng Go High Level, no? So, you can visit gohighlevel.com and makita nyo naman dyan yung details about Go High Level, no? So, yan, nag-scroll down lang ako para makita nyo talaga. And ang daming pwedeng gawin, no? So, I'll take you sa mga features ni Go High Level, which is ito. So, yan yung mga features ni Go High Level. And if you see itong mga icons, no? Itong mga logo, yan yung mga logo ng mga platform na pwede mong palitan gamit ang Go High Level, no? So, baka may mga kilala kayong platform dito or ginagamit nyo ngayon, pwede nyo i-type dyan, no? And ito yung mga features niya. Tapos, we have a column here kung ilan yung magkano yung babayaran nyo if you're using that platform. And if you're using Go High Level naman, included na yung mga features na yan. Okay? So, sobrang dami, di ba? So, hindi ko nababasahin lahat. Pero yan siya, di ba? You can check it naman. So, for the pricing naman ni Go High Level, eto, no? So, ang hierarchy kasi ni Go High Level is meron tayong tinatawag na agency account. Dalawa yan siya, agency account and sub-account. So, ano yung agency account? No? So, kung sa high level ka bibili ng agency account or dito ka magsusubscribe, meron kang tatlong pricing plan. So, yung isa, hindi nyo makita yan kasi ano yan siya, parang upgraded version ng itong unlimited plan. Okay? So, una, we have the starter plan which is $97 and pwede mong gamitin lahat ng mga features inside your sub-account. No? So, another one is the unlimited plan, no? So 97 and 297. Now, ano yung difference, no? So as what I've said kanina, meron tayong dalawang type, the agency account and the sub account. Etong agency account, yan yung magma-manage sa mga sub account. So sila yung magiging agency or yung admin. Tapos i-manage nila yung sub account kung ano lang yung pwedeng gamitin na features na andoon sa sub-account. Pero yung pinaka-core talaga na feature is nasa sub-account. No? So, yun yung hierarchy nila. So, may mga nagtatanong kasi, saan ba ako bibili ng agency account at sub-account? So, ang sagot dyan is, sa high level, ang mabibili mo lang is yung agency account. So, mamimili ka lang between starter plan, unlimited plan, and yung isa which is the SaaS plan. Yung starter plan, meron kang tatlong sub-account. Meaning, you have one agency account na merong tatlong sub-account. So, yung tatlong sub-account na yun yung pwede mong gamitin for 3 businesses, tatlong business or tatlong client. Okay? Tapos, dito naman sa unlimited yung sub-accounts na pwede mong ibenta or i-offer. So, hopefully you get the idea, no? So, meaning, kung magre-resell ka ng sub-account, yung kukunin mo is yung unlimited plan. Meaning, ako, I'm paying $297 per month kay high level para ma-offer sa mga business owner or mga freelancer yung sub-account, which is yung mga features andito sa taas. Ayan. Okay? Pero take note guys na hindi lahat ng ito na features na nasa taas, nakalista, hindi yan included kaagad. Okay? Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na hidden charges. So, kailangan mo munang
mag-request sa agency owner, no? Yung agency admin na for example, ako, Sir JR, pwede ko bang gamitin yung SMS feature ni GHL? So, magkakaroon tayo dyan ng agreement kasi kailangan mong magbayad ng additional fee, no? Para sa phone number na bibilhin and yung mga charges. Okay? I hope you get the idea, guys. Yan. So, yan si Go High Level. Okay? So, that's why, ano siya, medyo, hindi medyo, but sobrang broad talaga ni Go High Level. And ang daming pwedeng paggamitan. Okay? And one of that is email marketing. Yan siya. Okay? So, now let's proceed. So, ito yung magiging agenda natin. Una, itutour ko kayo sa Go High Level, no? Yung mga basic features. Second is, we will discuss, marketing fundamentals. So, email marketing fundamentals, no? Meron lang naman tayong mga terms na i-discuss. Tapos, magsiset up tayo ng ating email sa Go High Level. And then, magbibuild tayo ng first email campaign nyo. And yung panglima is, gagawa tayo ng mga simple automation, no? Para instead of doing manual email, is automated na yung email. Okay? So, yan siya. So, unang-una, no? So, before we go to the marketing fundamentals, itutour ko muna tayo. So, ito pala yung problem kanina. Kasi naninext, ayan. So, back to, ayan. So, itutour ko muna kayo sa Go High Level. Okay? So, ito yung sub-account. Yan. So, ang difference ng sub-account sa agency account is yung sub-account, guys, andito yung mga features na gagamitin mo, no? Doon kasi sa agency account, yung makikita mo lang doon is how to manage your sub-accounts, yung mga nagsusubscribe sa'yo, tapos yung mga features, mga premium features, kung iaalaw mo ba na ibigay sa kanila, no? Pero, if you want to use the features talaga, yung diniscuss ko kanina dito, kailangan mo ng sub-account. Okay? So, yun yung difference. So, etong mga features na to, hindi mo to makikita doon sa agency account. Okay? So, unang-una, once meron na kayong subscription, kasi subscription-based itong Go High Level, meaning you need to pay every month sa kung saan ka man na agency magsusubscribe. Whether, for example, sa amin, sa Sandbox, or sa iba, or directly ka mismo kay Go High Level, which is included na yung agency account mo doon. So, meron kang agency account, meron ka ding sub-account. Pero kung magsusubscribe ka doon sa mga white label agency, kasi yan yung tawag natin dyan, so sub-account lang talaga yung access mo. Okay? So, si Go High Level kasi, yung marketing niya is pwede mong i-white label yung platform. Meaning, pwede mong angkinin talaga na, oh, etong platform na to, kami yung may gawa. Okay? Pero, sa likod talaga niyan, that's GHL. That's Go High Level. So, for me lang, yung disadvantages, one of the disadvantage kapag nag-white label tapos hindi ka, let's say, transparent talaga sa mga customer mo, is what if malaman nila na, ay, Go High Level pala yan, di ba? Hindi mo sinabi. So, you have to, talaga, for me, you have to be transparent na, eto, I'm just reselling Go High Level, meaning if there's problem, tapos hindi ko pa masyado gamay talaga si Go High Level, we can escalate it to the support ng GHL. So, yun yung isa sa disadvantage kapag hindi mo sasabihin na itong platform na binebenta mo is Go High Level. No? So, yun siya, guys. Okay? So, unang-una, kapag nakalagin ka na, meron ka ng sub-account, no? Ito yung una mong makikita, no? Sa Sandbox, it's the dashboard. Pero sa iba, meron silang tinatawag na launchpad, which is tinanggal ko kasi yung gusto ko makita ng mga subscriber kapag nag-login sila is yung dashboard. Kasi dito nyo makita yung mga report, like yung mga status na nasa loob ng platform or within your sub-account. Ayan. So, the next na feature is we have the conversation. So, eto dito sa conversation, no? So,
dito nyo makikita yung mga messages na matatanggap nyo from SMS, email, ito pa yung ibang mga filter guys, no? So, email, SMS, Google Business Profile, live chat, WhatsApp, Facebook, calls, voicemail, and Instagram. So, etong feature na to, kapag na-set up mo na, pwede na dito mo matanggap yung etong mga channels na to, ng mga messaging channel. So, pwede din na dito ka na mag-send ng email, ng SMS, ng Facebook. Ito, for Facebook, yung pwedeng i-connect lang is yung Facebook page. Okay? Same with the Instagram. So meaning, kapag may nag-DM sa'yo, nag-message sa Facebook page mo, pwede na dito ka na mag-reply. Hindi mo na kailangan i-open yung messenger ng Facebook page mo. Okay? So, yan yung isa sa feature. So, currently, wala tong laman guys kasi I created a dedicated sub-account for this webinar. No? So, yan yung isa sa power ng agency account ka tapos naka-unlimited plan kasi you can create as many sub-accounts as you want. Okay? So, the next feature naman is yung calendar. No? So, sino ba dito yung gumagamit ng ibang calendar? Like, for example, Calendly, no, for booking appointment. So, meron din yan dito sa JHL, no? So, dito, pwede kang gumawa ng calendar mo, iba't ibang calendar, no? So, para sa iba't ibang services mo din. Tapos, pwede mo nang i-set up yan via automation na every time may nag-book ng appointment is pwede na silang makatanggap ng mga reminder email or SMS reminder. No? So, it's up to you kung paano mo ibibigay yung mga reminders na yan. Okay? So, the next thing naman or the next feature is the contacts. So, dito naman sa contacts, dito nakalagay lahat ng contacts mo. Mapa leads man yan or customer. No? So, by default, kapag nagkaroon ka ng sub-account, meron tayong mga dummy na contacts dito na pwede mo namang i-delete. Yan, pwede mo yang i-delete guys. Okay? So the next feature is the opportunities, no? So etong opportunities naman, ito yung tinatawag natin na CRM or the Customer Relationship Management. Okay? So dito mo matatrack kung nasaan na ba yung mga customer mo or lead, no? So by default then meron tayong isang pipeline, no? Na merong mga columns. So yung tawag natin dito is stages. For example, meron kang bagong lead, so dito yan papasok. Tapos kapag na-contact mo na yung lead, etong lead na to, pwede mo na siyang i-drag dito sa contacted. Okay? Tapos kapag na-qualify mo na yung lead, pwede mo na din siyang i-drag dito sa qualified. Okay? So it's a drag and drop na CRM, and every time na may mangyari dito, let's say dinrag mo yung etong lead na to qualified or to proposal sent, pwede mong i-automate yan na may mangyari. For example, mag-send ng email, mag-send ng SMS, okay? Or kung ano pa yung mga gusto mong gawin. Yan. So, yan yung ating opportunities. The next naman is the payments, no? So, for the payments, dito pwede ka maka-receive ng payments, no? Pwede kang gumawa ng invoice, estimates, documents and contracts or agreements. Pwede mo ding i-check yung mga orders, no? Kasi Tigo High Level, meron din siyang e-commerce. So, pwede mong gamitin pang e-commerce Tigo High Level. No? So, makikita mo dito yung mga orders and yung mga abandoned checkouts. Meron din tayong subscription. Pwede ka din gumawa ng mga payment links, mga transactions, makikita mo dito. And ito for e-commerce, pwede ka mag-add ng mga products and meron ding inventory. Tapos, to those na nag-offer ng mga discounts, pwede ka maglagay ng coupons. Tapos, meron tayo diyang settings and yung pinaka-importante is kailangan nating i-connect ang ating payment integrations, no? So, ito yung mga payment provider na pwede nating ilagay. So, we have Stripe, PayPal, Authorize.net, marami pa dyan, no? Pwede din tayong gumawa ng manual payment lang. Yan. And as for Sandbox, meron tayong partner company agency para sa local payments dito sa Pilipinas in which pwede kayo maka-receive ng
payments coming from GCash, bank accounts, Maya, no? Ang requirement lang is kailangan mo magkaroon ng SendIt account. Okay? So if you know SendIt. So kapag meron ka ng SendIt, so pwede mo na yang i-connect doon sa Paynexa. So yan yung tawag sa ating partner agency for payment integration. So from SendIt, gagamitin mo yung API niya, i-connect mo doon sa Paynexa, tapos si Paynexa, yan yung connected doon sa Go High Level sa backup mo. Para every time may payment na pumasok sa SendIt, it can display or yung status is mababago inside your Go High Level sa account. No? So medyo ano siya, advanced talaga. Pero yun yung hierarchy. Tapos yung requirement din is sobrang dami. Kasi para magkaroon ka ng account talaga sa SendIt, kailangan mong mag-apply for DTI permit and BIR registration. Which is si Sandbox, meron na siyang DTI and business permit. So by next week, mag-a-apply na ako for BIR. So para ma-automate ko na talaga yung payments dito sa Sandbox, especially for subscription, no? So ayan, talaga, sobrang for me it's a hassle talaga, no? Pero if you want na automated na yung payment mo, you need to do those things, no? So meron naman tayong listahan if you want. Yan. Okay? So the next feature naman, ang tawag natin dito is AI agents, no? So itong AI agents, premium feature to siya, no? So kailangan mong mag-request sa agency admin na sir, pwede ko bang gamitin yung AI agent o yung tinatawag natin na AI employee ni Go High Level para magamit ko yung dalawang sub-feature niya with unang-una voice AI. So ito yung mga tawag natin yung mga robot na tumatawag, no? Or kapag tumawag ka naman is may sasagot sa iyo pero robot yung sasagot o yung AI na yung sasagot. Okay? So meaning hindi na kailangan ng tao para sumagot sa tawag. Okay? Tapos another feature or sub-feature is yung conversation AI. Ito naman is kapag nilagyan mo ng AI yung chat, yung messenger chat mo or Instagram chat mo or yung live chat ng website mo. Meaning kapag may nag-chat doon sa messenger, may automatic nang magre-reply din. No? Okay? So, yan yung premium feature ni Go High Level. No? So that's pay per usage. So every time na gagamitin mo, babayaran mo talaga. Yan. Okay? So the next feature is sa marketing, no? So dito sa marketing, unang-unang sub-feature is the social planner, meaning pwede kang mag-post or dito ka na mag-schedule post para sa mga social media accounts mo. So ano yung mga social media accounts na pwedeng i-connect? We have Facebook, Instagram, GBP, LinkedIn, TikTok, YouTube, Pinterest, and of course, meron ding sariling community si Go High Level. So, dito, as long as connected yung mga social media accounts mo, no? Any social media, based lang dito sa list, no? Pero you can connect, let's say, 5 Facebook pages. Pwede ka mag-connect dito ng 5 Facebook pages. Tapos, dito ka na mag-schedule ng mga posts. So, you don't need yung ibang mga platform para sa posting. Okay? Next is email, no? So, dito tayo mamaya. So, ito yung sa email marketing natin. Ayan. Okay? Tapos, ito, marami pang mga dyan, mga sub-features. Okay? Yan. So, next is automation. So, dito naman sa automation, ito yung pinaka-core na feature ni Go High Level. Kasi, pwede mong i-connect lahat ng features ni Go High Level gamit yung automation. Okay? So, yan yung pinaka-core talaga. So, the next naman is the sites. So, dito naman sa sites, dito ka nagagawa ng funnels, no? So, we have funnels, websites. So, the next one is the e-commerce store, the webinar funnel, no? Sa mga mahilig mag-webinar, webinar funnel. Tapos, meron din tayong analytics. So, those na gustong gumawa ng vlogs, no? Meron tayong forms, survey, quizzes, chat widget, and QR codes. So, maraming sub-feature si sites.
Okay? So yan siya. Tapos may mga templates pa dyan guys. So hindi na kayo mahihirapan talaga. No? So let's say hindi pa kayo marunong gumawa ng funnel. So no need to worry kasi meron naman tayo mga templates. No? So for example, punta ako sa funnel and if I create a new funnel, so pwede kang gumawa from blank, pwede ka din gumawa from template. And if you click continue, mamimili ka lang sa over 1,000 templates. Sobrang dami. No? So, ikaw na lang talaga yung matatagalan kung ano ba yung gusto mong funnel design. No? So, iba yung template sa funnel, iba din sa website, iba din sa store, iba din sa webinar. Okay? So, all the options you need, andito na. No? So, the next na feature is we have the membership. No? So, dito naman sa membership is pwede kang gumawa ng courses. No? So, sino ba dito yung mga merong courses tapos gusto nilang magkaroon na ng online platform na gagamitin for their courses, then GHL is one of the one of the best, no? So pagdating sa courses, and of course, if you want na magkaroon ng community or yung tinatawag natin na groups, nung katulad sa tulad sa mga Facebook group, no? So meron din si Go High Level, no? Pwede kang gumawa dito sa Go High Level. So ang kagandahan nito is exclusive siya, di ba? So instead of nagre-rely ka doon sa Facebook, no? Kasi meron namang Facebook group, pero if you want na mas exclusive and mas ma-customize mo, then dito ka na lang sa Go High Level. Ayan. Okay? Another thing is we have the media storage, no? So dito naman sa media storage, para to siyang Google Drive. Okay? So pwede kang mag-upload dito ng mga images, PDF file, video, no? Aside from that, pwede ka ding makapag-generate ng images, no? Pero meron siyang additional bayad talaga. So para siyang para siyang ano ba yung mga image generator ngayon, no? So if you know mga image generator, then pwede din siya dito sa GHL. Pero may bayad. Okay? So yan, no? Create image using AI. Yan. Parang Canva. No? Canva, doon din sa Sora AI ni ChatGPT. Yun. So, the next one is the reputation management. Ito namang reputation management. Dito mo pwedeng gawin yung mga testimonial, no? Pwede kang mag-request ng mga testimonial sa mga customer mo. Tapos, kapag na-receive mo yung mga testimonial, ang mangyayari, pwede mo na yang ilagay sa funnel mo na hindi mo kailangang i-type pa or gawin talaga, no? So, meron ka lang code na kukunin and ilalagay mo doon sa funnel, no? And another thing is, meron kang records talaga ng mga testimonial mo. So, yung mga testimonials na pwede mong kunin is marami na din, no? So, hindi ko pala to na enable, no? So, as an agency owner, yan yung isa sa mga feature ng agency owner. So, si agency owner yung pwedeng mag-allow kung ano yung mga feature na pwede mong ibigay sa sub-account. Okay? So, yan, hindi ko inallow pala dito. Pero yung pwede mong pagkunan ng mga testimonial is yung sa Google Reviews, Facebook page review, tapos ano din, yung sa TripAdvisor, sa marami pa yun eh. So check natin later. Pero yun siya, this year lang na update na pwede ka nang makakuha ng reviews sa iba't ibang platform. Yung mga testimonial na platform din yan. Okay? So, the next one is, so last two na lang tayo guys, kasi itong nasa baba, ito yung mga dinagdag ko na feature. Meaning, exclusive lang to kay Sandbox. Okay? So, the next one is reporting. So, dito sa reporting, kung yung manager mo or yung business owner, gusto nilang maka-receive ng mga reporting, let's say daily reports, sales report per week, per month. So, dito nyo lang yan gagawin. And automated na yan siya. Based sa laman doon sa opportunities mo or yung mga custom fields na gagawin nyo. Okay? So,
for reporting, meron na din si GoHighLevel. And the last one is the app marketplace. Okay? So, dito sa marketplace, ito yung mga integrations or mga tools na pwede nyong gamitin kung naghahanap kayo ng, let's say, platform na hindi pa siya nailalabas ni GoHighLevel, pero andito, pwede mong i-search. So, sobrang dami ng mga apps dito, no? So, for example, if you know Closebot, then pwede nyong gamitin sa Closebot dito sa GHL. Printful, ganyan. AI email campaign maker, no? So, yung iba dito is mga libre lang, yung iba naman is may bayad, no? So, i-deduct yan doon sa credit cards nyo naman, no? So, ayun siya, no? So, sobrang dami. So, yun yung mga features talaga ni GoHighLevel. Okay? So, ayan. So, para sa iba na wala pang GoHighLevel sub account, so excited na ba kayo magkaroon ng sub account nyo or ma-explore yung GoHighLevel, di ba? Another thing is, ano talaga, demand ngayon si GoHighLevel, no? So that's why yung iba, nag-upskill talaga sila, naghahanap ng mga GHL course, no? Tapos yung iba, ano talaga, they give time, no? Para sa GoHighLevel. Kasi booming ngayon eh. Especially dito sa Pilipinas, guys, no? Hindi pa talaga kilala si GoHighLevel, no? Kahit ako, nag-iikot ako minsan dito sa amin, even nagme-message ako sa mga kakilala ko o yung mga business owner na kilala din nila, ang sagot talaga nila is, ano ba yan GoHighLevel? Saan ko ba yan pwede gamitin? Di ba? Tapos, dun ko na ino-offeran. Ma'am, baka kailangan nyo ng funnel or website, baka kailangan nyo ng gagamitin for SMM, baka kailangan nyo ng pang follow-up email, reminder, baka kailangan nyo ng pang reporting, baka kailangan nyo ng booking appointment calendar, automations, ganyan, di ba? Or baka gusto nyo ng paglalagyan ng courses nyo or gusto nyo magkaroon ng exclusive community. So, sobrang dami na pwede nyong i-offer gamit si GoHighLevel, no? So, pagandahan na lang talaga ng offer. Ayan siya. Okay? So, tapos na tayo sa tour, no? Sobrang haba ng tour natin, guys, kasi sobrang broad ba naman ni GoHighLevel, no? So, that's why, ano talaga, it will take time, no? So, ito lang, for me, 1 month is kulang if you want to learn GoHighLevel. Yan yung ano ko, experience. 1 month is kulang, okay? And another thing is, if you want to learn GoHighLevel, try to implement talaga every time na may na-explore kayo. Implement. And if you make mistake, that's good. Bakit? Kasi you will learn talaga, no? Based on the mistake na nakuha niyo. Yan. Okay? So now, let's continue with our next agenda, which is the email marketing fundamentals, no? So next, so for the email marketing fundamentals, ito lang naman yung mga terms na kailangan nating malaman. Una is yung list, no? Ano ba yung list? Yan yung tinatawag natin na smart list. So meaning meron kang segmented na mga customer or leads. So for example, meron kang hot lead, cold lead, tapos paying customer. So yan yung list. Meron kang listahan. Okay? Kasi magagamit mo yan later on. Yung mga listahan na yan. Meaning, for example, kung hot lead, ito yung mga email na isi-send mo. Kung cold lead naman, ito. So, ganyan yung sa email marketing. The next thing is yung tags. So, yung tags naman, yan yung parang label. Label ng customer. So, for example, ito si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz, lalagyan mo ng label or tag na hot lead. So, meaning, kapag naka-hot lead siya, malalagay siya doon sa list na hot lead. And since andun siya sa list na hot lead, ito yung mga email na masisend mo or automated na masisend. Okay? And the next one is yung campaign. So, yung campaign naman, yan na yung laman ng email mo or the content itself inside your email. Tapos, kung kailan siya masisend. So, that's campaign. Okay? So, the next thing na kailangan natin malaman is the difference between
one-time email versus automation. Ito kasing mga one-time email, ano lang to siya, it will base doon sa list or sa tagging. Tapos, every time na nagkaroon ng tag yung customer na yon or yung lead mo, what will happen is, uh, isang email lang yung masisend. And after that, wala nang mangyayari. Okay? So, that's one-time email. So, dito naman sa automation, dyan sa automation, pwede mo kasing paglaruan yung automation and make it dynamic. For example, na-send itong email na to. For example, na-send yung email 1. If hindi na-open yung email 1, isi-send mo yung email 2. Tapos, kapag na-open yung email 2, isi-send mo yung email 3. So, meron kang conditional. Okay? Tapos, maghintay ka lang, let's say, ng 1 day or 1 week or 1 month, isi-send mo naman si email number 4. Tapos, kapag hindi na-open si email number 4, send email number 5. Kapag in-open si email number 5, email number 4 pala, send email number 6. So on, so forth. So that's for automation. No? So kailangan mo lang talagang gumawa ng magandang flowchart para hindi ka ma-confuse sa email marketing mo kapag gagamitin mo yung automation. So, for beginners, maganda yung mga one-time email muna. Hanggang sa ma-master mo na or meron ka ng idea talaga paano nag-work yung automation for email marketing. Okay? So, yan siya guys. So, next. So, ito yung ating step-by-step, no? Kapag magsi-set up tayo ng email marketing using Go High Level. So, this is for Go High Level lang ha. No? So, take note. So, una, kailangan nating i-connect yung ating email provider. No? So, kailangan nyo munang magkaroon ng email provider. The next thing is, kailangan nyo mag-import or mag-create ng contacts. No? Which is, I'll be giving you a sample naman. No? Hindi yung advanced na example, yung basic na example lang din. The next thing is, kailangan natin gumawa ng email template. Okay? So, kasi dati, yung mga email, text lang talaga. Di ba? Aware naman tayo dyan. Ngayon, pwede na nating lagyan ng images, pagandahin yung mga text. Di ba? Tapos, number 4 is magsisend tayo ng one-time campaign. So, example ng one-time campaign. And the last part, dito mag-automate tayo ng workflow for sending email. Dito yung ano talaga, dito yung tawag dito, medyo basic lang yung i-discuss pero baka sa iba advanced na siya. Kasi marami din gagawin, no? When we want to automate our email. Okay? So, ayan siya. Right? So, before we continue guys, meron pala tayong short break by 2 p.m. No? So, or malapit na namang 2 p.m. So, baka pwede ngayon or para continue na yung later. No? Congratulations! Yes. Sa mga hindi pa rin pinalad, may next week pa naman. Join Bawi na lang. Okay. So, sana nag-enjoy kayo. And mababalik na tayo kay JR para sa kanyang continuation sa pag-gamit ng Go High Level. Back to you. Right. Thank you. Thank you guys. Ang saya ng palaro Yes. Nakalimutan kong sumali. Nagpa-premyo pala. Next week, sali ka, yes. Alright, sige. So, let's go back sa ating discussion, guys. And sana yung slides natin. Black Ayan, siya okay. sa akin. Ayan, okay na. Black. Ayan, okay na. Okay. Sige. So, recap, no? So, step 1, kailangan natin i-connect yung ating email provider. Tapos, mag-create ng contacts or mag-import. Tapos, mag-build ng ating email, no? Mga email template. Tapos, mag-send ng one-time campaign, no? Sa mga beginner na gustong hindi mo na i-automate. And then, for automation, ayan. So, gagawa tayo ng workflow. Okay? So, unang step, kailangan natin ng email provider. No? So, ano ba yung email provider? So, yan yung gagamitin natin
para makapag-send tayo ng emails, no? So for example, kung pupunta tayo dito sa SMS, meron tayong mga SMS provider, no? So yung mga SMS provider natin is we have Smart, Globe, PNP, dito, Gomo, yung mga ganyang SIM card natin dito, no? So sa email naman, meron din tayong mga provider. So we have yung ginagamit talaga natin, we have Gmail, ah ang tawag doon, yung sa Microsoft, no? Kasi hindi kasi ako gumagamit nun eh. So I think that's Outlook, Outlook Mail. Tapos dito naman sa Go High Level, by default, yung ginagamit natin is Mailgun or the LC email provider or yung lead connector. So Mailgun yan siya sa term dito. So Mailgun, no? So kailangan muna nating mag-connect ng ating email provider which is Mailgun. And ano ba yung requirement para magkaroon tayo ng email provider? Ang kailangan lang natin is subdomain, no? Subdomain na gagamitin natin para sa ating ah, SMTP o yung Simple Mail Transfer Protocol, no? So, yan yung term na gagamitin. Okay? So, paano yan siya? Unang-una, so what I've said, kailangan natin ng subdomain. So, saan tayo kukuha ng subdomain? Yung subdomain na yan, makukuha natin yan kapag meron tayong nabili na domain. Okay? So, yung iba, hindi sila aware na yung domain pala, yan yung babayaran natin ng per year, di ba? Domain. For example, youragency.com. That's a domain, youragency.com. Yung subdomain, yan yung merong first word sa domain mo talaga, yung sa URL. For example, store.youragency.com. Kapag nagkaroon ng word before the domain talaga, tapos may dot, di ba? So, your store.youragency.com, that becomes a subdomain. So, hindi nila alam yung isa sa technique na bibili ka lang pala ng isang domain, tapos magkakaroon ka na ng unlimited subdomain. And it's professional lang din naman kapag gagamitin mo yung subdomain. Okay? Tapos, isang subdomain na yan yung gagamitin natin for our SMTP. No? So, saan ba tayo pwedeng bumili ng mga domain? No? So, una, sa GoDaddy. No? Pwede tayo sa GoDaddy. Ito, meron ako sa GoDaddy. Pwede din sa Namecheap. Pwede din sa Spaceship. Sa ano pa ba yung mga DNS provider. DNS provider yung tawag natin dyan. And kung Go High Level naman yung gagamitin mo, pwede ka din bumili sa Go High Level. No? And mas mabilis yung setup kapag nasa Go High Level yung domain na binili mo. Okay? Pero dito sa webinar natin, yung gagamitin ko is yung subdomain from GoDaddy kasi meron talaga tayong gagawin na manual setup. No? So kung gagamitin mo naman is GHL, automatic na yon. Click-click ka na lang. So connect, 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 and you have your email provider na. Pero kung nasa labas ng Go High Level yung domain mo, kailangan mo talaga siyang i-set up manually. Okay? So yun yung requirements. You need a subdomain. Yan. So, ang gagawin lang, in your sub-account, pupunta ka lang sa settings. Okay? Pupunta ka sa settings, and then you go to email services. Ayan, email services. And ito yung lalabas sa email services, no? So, meron diyan na SMTP service. Okay? So, by default, lead connector yung ating email provider, or that's Mailgun, no? Mailgun or lead connector. And if you're under an agency, meron niyang dedicated na email provider din na nilagay ng agency admin. For example, sa akin, no? So, kapag wala kang kinonect na email as email subdomain, may default dyan na inilagay.
For example, sa Sandbox, ito siya. Okay? So, ano yung gagawin para ma-override yan? No? So, yung gagawin lang natin is mag-add lang tayo ng dedicated domain and IP. Pero domain lang yung ilalagay natin, hindi kasama yung IP. Kasi yung IP address, required na yan siya kapag sobrang dami na ng email na isi-send mo sa isang araw. No? For example, let's say mga 15,000 per day or more than that. No? Yan siya. So, click lang natin yung dedicated domain and let's wait for it to load. No? So, by the way guys, take note din na dito sa GHL, merong bayad yung email na nasisend. Okay? So, yung bayad for the emails na nasisend, that's $0.00675. So, hindi naman siya umabot ng $1. Hindi din siya umabot ng $0.1. Pero kung i-multiply mo yan sa number of email na isi-send mo per day and per month, yan yung additional na babayaran mo sa agency owner. Okay? So kayo na lang yung mag-multiply. Pero sa sub-account, yung pinaka minimum email na pwedeng i-send per day is 250. So 250 email per day yung pwede mong i-send, yan yung minimum, no? So 250 email per day times 0.000675, yan yung babayaran mo per day kapag naubos mo yung 250. Kasi kapag hindi mo, let's say lumagpas ka na sa 250, pang 251 na email, hindi na yan masisend. So mag-error na yan. Okay? So the next day naman, yung another 250. And of course, pwede ka namang mag-request sa agency admin mo na, sir, pwede bang magpa-increase ng email? Additional bayad lang ako. Okay? So, yan yung mangyari. So, as the agency admin, kailangan mong i-calculate talaga. So, it's 250 emails per day times 30 days. Pwede din na 31 days or 29 days. It depends, no, sa inyo. Usually, 30 days talaga. Times 0.00675 per email, no? Yan yung babayaran dapat ng subscriber mo, additional doon sa subscription. I-multiply mo lang ng, i-convert mo pala into peso para makuha mo yung babayaran. Pero kung dito ka sa Sandbox, no? Dagdag promotion na lang din, it's included na sa subscription mo yung 250 emails per day. Okay? So hindi mo na kailangan mag-additional bayad sa 250 emails per day. So kasama na 'yan. Pero kung magpapa-upgrade ka, yun na yung may bayad. Okay? So yan siya. So let's continue, no? So take note, may bayad yung email. Ask nyo na lang talaga yung agency admin nyo kung additional fee ba yon or included na yon sa subscription. Okay? Para hindi kayo ma-shock at the end of the month na, ay may additional babayaran pala ako. Okay? So yan siya. So ang gagawin, mag-add lang tayo ng dedicated domain. No? So click lang natin add domain. Yan. And let's wait for a pop-up. Sana yung pop-up. Naglo-loading siya. Ayan. So now we can add, yung nakalagay dito, add a domain, pero subdomain talaga yung ilalagay natin dyan. Okay? So, ang gagawin lang, meron diyang suggestion na lc.mydomain.com yung ilalagay. No? LC stands for lead connector. So, dito kasi sa GoDaddy ko, meron akong ginamit for LC. Ayan, no? Okay? So, ang gagamitin ko na lang is demomail.ghlsandbox.com. Okay? So, yan yung gagamitin ko. So, napahaba na tuloy yung subdomain. Pero, wala akong choice kasi hindi ko na magagamit yung LC kasi andyan na yung LC. Okay? Pwede din yung MG, that stands for mailgun. Pwede din yung mail. No? Pero this one for demo lang, so demo mail. Okay? So, next na gagawin ko, add and verify.
So ito yung isa sa mga steps para hindi mapunta sa spam folder yung email mo. Okay? So ayan, so connect your domain and subdomain, no? So pwede naman nating i-click continue, no? So i-click mo lang yung continue kapag yung domain mo is nasa loob ng Go High Level. Meaning sa Go High Level ka bumili ng domain. Pero kung outside Go High Level, for example, GoDaddy, you need to add the record manually muna. Okay? So click add record manually. Ayan. And yung next na gagawin nyo is etong lahat, kailangan mong i-add etong mga records doon sa GoDaddy, doon sa DNS provider. Okay? So, kailangan, ang magandang setup dito is dapat naka-dual monitor ka, no? Kasi kailangan mong makita talaga. Unang record na i-add mo is yung text, no? So, punta ka lang sa domain provider mo. So, and mag-add ka ng record dito sa DNS record. Ayan. Add a record. So, yung type is pipiliin mo lang yung so, ayan, hindi na ako makapag-add. Bakit? So, refresh ko lang to. Okay? Ayun, nakakapag-add na. Ayan. So, una, text. Piliin nyo yung text. Ayan. Balik ka sa Go High Level. Copy mo lang to. So, copy and then paste. And copy mo yung required value. And then balik, paste. Ayan. Add more records. No? So, balik ka ulit. Copy mo yung pangalawa. Text. So, text ulit. So, ito yung unang mga steps talaga. No? So, text and then paste mo ulit. And then yung value, ayan. Paste mo lang. Ayan. Add another record, no? Kasi marami to. So, CNAME naman yung i-add natin. And make sure na nakopy lang. So, CNAME. And then, paste the name and next is yung value. Ayan. So, hindi nakopy. So, make sure lang na makopy talaga. So, copy. Ayan, nakopy na. Ayan. Tapos, add another record. So, ito is MX. No? So, kapag ulit-ulit kayo nag-add ng records, nasasanay kayo. Ito na yung kailangan kong ilagay. Ayan. So, this one is MX. Ayan. Tapos, yung priority, lagay nyo lang 0. And yung ating value, yan, copy nyo lang. And i-paste nyo. Tapos, mag-add lang kayo ng another value. No need to add another record, pero another value lang. And then 0 ulit. Tapos, add nyo lang yung sa kabila. Ito, yung sa pang-last. So, value. Value na lang yung i-add nyo. Yan. Tapos, save all the records. Okay? So, hintayin nyo lang na ma-save lahat ng record. No? So, magti-take time talaga yan siya, guys, yung propagation. Yung tawag natin dyan. So, siguro mga 1 to 5 minutes, ganyan. Yung iba din, mga 24 hours or 78 ba yun? Yun yung pinakamatagal, no? So, wag kayong ma-frustrate kapag yung nakalagay, sir, nag-error pa rin eh. So, kailangan nyo hintayin talaga. So, dito matitest yung nyo, yung patience. Okay? So, nakatry din ako na 78 hours before na-propagate talaga yung mga records. Yan. So, hintay-hintay lang talaga. Don't be discouraged or ma-frustrate na, hindi naman nag-work sa akin. No? So, hintayin nyo lang talaga. Okay? So, once na added na yan, yung next step is i-verify nyo yung record. No? So, click nyo lang yung verify records. And dito nyo talaga malalaman kung na-added na ba siya. Okay? So, pagka-click ng verify record, so, mangyayari dyan is, so, ayan na. So, verified yung TXT, yung dalawang TXT na record, yung CNAME, yung MX, dalawa. Pero may isang TXT na hindi na verify. Okay? So, ano yung gagawin? So, verify the domain. So, click nyo lang ulit, verify domain. Okay? And
what I've said, kailangan hintayin. So, kailangan nyo talagang maghintay dito. So, ganyan ka. Okay, so yun. And meron na tayong SSL issued. Okay? So, kapag nakita nyo na yung green dyan, that means na connected na yung ating dedicated domain. Tapos, pwede nyo, let's say na hindi pa rin green yung nakalagay, i-verify nyo lang ulit. Okay? And pwede ko nang i-close itong GoDaddy. Ayan. So, next. Kulang pa yan, no? Kasi kailangan pa nating lagyan niya ng header. Yung lalabas doon sa email na pangalan ng nag-send. And yung gusto nyong professional email na mailagay. Okay? So, yung gagawin natin is click nyo lang tong 3 dots and mag-set lang kayo ng headers. Okay? Dito nyo pwedeng ilagay kung ano yung pangalan. For example, let's say GHL Academy. Yan. Tapos, yung magiging email is academy@ghlsandbox.com. Of course, kailangan nyo gamitin yung domain nyo. Yan. Tapos, kung ano yung gusto nyong nakalagay sa email. No? Tapos, ito yung magiging from email, ito yung magiging from name. No? So, ito yung makikita or lalabas kapag na-receive na yung email. And click nyo lang yung save. Okay? So, once na goods na yan, no? Ready na tayo sa next step, which is mag-create or mag-import ng contacts. Okay? So, lalabas na tayo dito. Let's go back. And then, the next step is mag-add tayo ng contacts. No? So, dito, click natin yung contacts. And meron naman tayo ditong mga dummy na contacts. No? But we can add new contacts. Ito, click lang natin itong add contact. Yan. So, kailangan nyo lang i-fill up etong mga fields na to. No? Hindi naman kailangan lahat. Pero yung pinaka-required dito is either the email address or the phone number. Yan yung pinaka-required. Okay? So, for example, mag-a-add ako ng panibago. Let's say, tapos yung email niya. And yan lang. Hindi ko na lalagyan ng ibang details. Okay? So, save ko na. So, let's wait. And, hintayin nyo lang na madagdag yan. Yun. So, kapag nadagdag yun, lalabas yung sa information or details ng contact in which pwede mo pang baguhin or lagyan ng details. Okay? So, yan siya. And now, lalabas na tayo. The next step na ituturo ko is yung paano mag-import ng contacts. For example, meron tayong Google Sheet or CSV file. Okay? So, una, kailangan nyo muna i-prepare yung Google Sheet. Ito, for example, ayan, meron ako dito. So, lagyan nyo lang ng header. For example, first name, last name, business name, phone, email, and then ilagay nyo yung details. Yan. And ang next is, kailangan nyo lang i-export. So, export to PDF. Asan na yung export to ano? Ito, save na lang pala. Save as, so WPS pala to. So, save as CSV file. Ayan. Okay? So, let's say, leads. Okay? So, leads.csv. So, save natin sa desktop. Ayan. So, save natin and ayan, save as CSV. Yun. So, balik tayo sa GHL and i-click natin tong import. So, mag-import tayo ng contacts. And click lang natin import contacts, no? Iba din kasi yung sa opportunities. Yan. So, next lang and mag-upload lang tayo dito ng CSV file, no? So, maximum size of 30 MB. And hanapin nyo lang yung dinownload nyo. So, ayan, leads. And open nyo lang. Yan. And click next ulit. Tapos, yung next na gagawin is imamapping nyo na yan. No? So, si GHL, there are times na automatic niyang imamap yung mga details. So, for example, kung ano ba yung header. No? So, ito yung column header na nasa file. Ito yung mga nakita niya. Yan yung nasa taas ng Google Sheet kanina. Tapos, ano yung laman or sample na laman. And kung na-map ba siya. No? Kung hindi siya na-map, ikaw yung kailangan mag-map.
So, ito yung mga fields na pagpipilian nyo during mapping. Yan. Okay? And kapag all goods na, no? So, click nyo lang yung next. Yan. And ang gagawin lang is i-click nyo lang yung confirm, no? So, wag nyo nang i-check yung mga andito. Yan lang. Click the confirm checkbox sa baba and start import. And hintayin nyo lang na madagdag yung mga contacts, no? So, ayan, mabilis lang. Na-add na kaagad lahat. Okay? So, yung next step na gagawin natin is gagawa muna tayo ng tinatawag na smart list. Okay? So, unang-una, etong bago kong nilagay na mga contact, wala pa to silang tag. So, lalagyan muna natin sila ng tag. Okay? So, click nyo lang yung checkbox and kung sino yung lalagyan nyo ng tag and i-click nyo dito sa taas etong add tag. Yan. And let's say, so, click nyo lang, hindi nakiklik. So, naglo-load yung pag-click, guys. No? So, it depends sa ano nyo, internet connection din. So, let's wait na makapag-add tayo ng tag. So, ayan. So, una, yung action nito is add tag. Tapos, ano yung tag na ilalagay natin? So, let's say, hot lead. Yan. So, kapag wala pa yung tag na gusto nyo, i-add nyo lang. So, hot lead. Ayan. Tapos, add lang ng tags. And dismiss nyo lang. Okay? So, once na nalagyan na yan ng tag, no? So, hindi pa yan kaagad magre-reflect dito. So, ang gagawin lang natin is gagawa tayo ng smart list. Okay? So, ang gagawin natin, click lang natin tong filter. Yan, yung more filter. And may lalabas dito na filter. So, yung gagawin, hahanapin natin yung tag. And, select lang natin na is hot lead ba siya? Ayan. So, kung hot lead siya, apply lang natin. And, isi-save natin to as smart list. And, papangalanan lang natin na hot lead. Ayan. And, i-save lang natin. Okay? After that, magkakaroon tayo ng list ng hot lead. Ito yung mga nasa hot lead. Okay? Yan. And you can add another tag. No? I mean, you can add another list pala. So, based doon sa tag mo. So, let's say, mag-add tayo ng tag na high priority. Ayan. Okay? So, high priority. So, save as a smart list. And, ang ilalagay natin dito is high priority leads. So, let's say, mga high priority leads nyo yan. Okay? So, yan siya. So, meaning, meron kang listahan ng mga high priority leads, hot leads, kung ano-ano pa. Tapos, meron ka ding listahan ng lahat ng leads mo. So, that's the purpose of the list and the tags na diniscuss ko kanina. Okay? So, meaning, every time na i-remove mo yung tag, no? Pag tinanggalan mo ng tag yung lead na yan, mawawala siya doon sa mismong list. Okay? So, yung next step na is gagawa na tayo ng email template. Okay? So, pupunta lang tayo sa marketing. And dito sa marketing, punta lang sa email. Dito sa templates. Okay? So, hindi pa tayo gagawa ng campaign. Templates pa lang. Okay? So, templates. Ayan. So, close nyo lang yung mga lalabas dyan na pop-up. And punta lang sa template. Tapos, mag-create ng bagong template. And ang kagandahan sa GHL, meron na tayong mga templates. You don't need to create from scratch. Okay? So, click mo lang yung email marketing templates and mamimili ka lang ng template. No? So, wala ka nang paproblemahin. So, hanap ka lang ng template na gusto mo and you can change the branding, the content, no? Pero yung structure, pwede mo i-keep. Ayan.
So for example, meron tayo ditong ano ba yung maganda, no? So for example, ito na lang, unlock financial success. So click mo lang 'yan. So para to sa mga insurance or financial consulting pala, 'yan yung nakalagay, no? So continue nyo lang after and madadagdag na yung template. Okay? And kailangan yung hintayin na mag-load yung email builder. So email builder yung tawag. Tapos kung sites naman, site builder, no? Tapos kung sa automation, workflow builder. So yun yung mga terms natin inside Go High Level. Kasi nagawa niya na yung template and yung gagawin nyo yan is i-open nyo lang ulit yung template na yon. So makita nyo naman yan dito. Yan, template. Tapos maglo-load yan dito sa baba. Or baka mahaba yung template na pinili ko. Yan. So edit nyo lang to. Click nyo ulit. So magke-create na lang ako from scratch. No? So take note guys na ano, ako hindi na ako sanay gumawa from scratch, no? Kasi nakasanayan ko na yung mga template tapos edit ka na lang. Okay? So from a blank template. So eto meron kayong tatlong option. So plain text meaning text lang talaga. Code editor kung magaling kayo sa HTML coding and design editor kung gusto niya ng drag and drop. Okay? So let's select drag and drop. Yan. Pinapa-excite lang kayo guys. Ito yung parang thrilling na part. Paggawa ng campaign, no? Kasi yun yung next step eh. So baka doon sa campaign, doon na siya ma-edit, no? So sa template kasi gagawin nyo lang yung template nyo, like yung design, no? Tapos for creating a one-time campaign, dito na kayo sa campaign. Ayan. Okay? So campaign and then magke-create lang kayo ng campaign. Ayan. So from your templates na ginawa. Yan. So meron tayong from blank, ito yung kanina. Yan. Okay? So for example, yung sa financial consulting. So yan yung gagamitin natin. So we have 5 minutes and bibilisan natin yung sa automation kasi meron tayong Q&A. Okay? But for the additional na video talaga or yung steps na yon, no, para klaro sa inyo, you can reach out to me para ma-send ko sa inyo, no? Kasi it really takes time tapos yung connection din. Ayan, no? So I'm not sure bakit biglang humina yung connection. So dito sa workflow, kailangan lang nating mag-create ng workflow. Okay? So create a workflow from scratch, no? So pupunta lang tayo sa automation tapos create workflow from scratch. Ayan. Dito kasi ito yung ano ba yung term? Like, kailangan nyo talagang gawan muna ng planning kung ano yung mangyayari, no? So, dito sa automation, yung gagawin nyo, yan, buti na lang, nag-load siya. So, pangalanan nyo muna to na email marketing. Yan. Okay? So, email marketing, yung magiging trigger nyo, kasi sa automation, mayroon tayong dalawang component, which is the trigger and the action. Trigger, yan yung magiging rason kung bakit gagana yung mga action na nasa baba. Action naman, yan yung mga mangyayari kapag mayroong trigger na nangyari. So, medyo confusing, no? Pero, yun talaga yung, ano niya, yun yung analogy. So, sa trigger, ano yung pwede natin gamitin, no? So, sa trigger, ang pwede natin gamitin dyan is yung tag. Okay? So, tag. So, kapag merong tag yung customer nyo, so for example, if may na-tag na nadagdag na let's say hot lead, ayan, so save nyo lang yung trigger. Pwede din na kapag may nag-submit ng form, okay? Kapag may nag-submit ng form sa inyo, or kapag may
may pumasok sa CRM. So, yun yung mga pwedeng trigger. And let's say, may bagong nadagdag na tag doon sa customer na yon, dito na kayo magsisend ng email. No? Sa baba, sa action. So, let's say, ang gagawin nyo lang is send email. So, hanapin nyo yung send email. Ayan. And kapag lumabas yung send email na action, etong from name, pwede nyo nang i-leave as blank kasi na-set up na natin kanina. Same with the from email. Pwede din kayong mag-add ng CC or DCC. Tapos yung subject, pwede nyo i-add yung subject dyan. Tapos sa template, kung may nadagdag kayo na template, pwede nyo piliin. For example, ito, financial consulting. And kapag napili nyo na yung template, lalabas naman dyan. And pwede nyo i-edit. Okay? So, pwede nyo i-edit. And hopefully, dito lalabas na talaga to. Kasi kanina hindi lumabas. Pero kapag hindi to lumabas, then ayun, ayaw niya talagang magpakita. Okay? So, yan, hindi talaga lumabas. So, pero yan yung laman. Okay? Tapos, dito naman, yung subject, kailangan nyo talaga yung ilagyan. Let's say, demo email. And pwede na natin yung i-save. Okay? And pwede na din kayo maglagay ng another email. So let's say maghintay kayo, maglagay lang kayo ng wait. So let's say wait ilang araw. Let's say wait 1 hour or ilang minutes, yan. Wait for the next email. Tapos, eto, pwede nyo na itong i-copy. For demo lang ha, ka-copy ko lang. And paste ko dito sa baba. Ayan. And so on so forth. Kung ano yung trip nyo gawin sa email marketing nyo. Pwede kayong maglagay ng mga if-else, no? And after that, ipapublish nyo na. So you need to create mga emails muna bago nyo ilagay dito sa automation, no? And para matest yan, so ang kailangan lang gawin is magkaroon kayo ng form na doon sila magsasubmit ng email. Tapos kapag nasubmit na yung email nila, lagyan mo lang ng tag na hot lead. And since nalagyan sila ng hot lead, makaka-receive na talaga sila ng email. Okay? And yes, meron tayong 1 minute para matest. So pupunta ako sa contacts. Okay? And I will add an email dito. No? So I will add an email. So email lang yung i-add ko. Yan. So GHL Sandbox 2025@gmail.com. And then save ko lang. And once added na yon, hanapin natin yung email na yon kasi kailangan natin yung lagyan ng tag. Andito na pala, papasok pala tayo dito. So, ito yung sa testing na to. Okay? Tapos, sa baba, maglalagay lang tayo ng tag. Ayun, hindi umabot sa oras. Pero just to check lang naman na yung automation is nag-work. So, lalagyan ko to ng hot lead na tag. Yan, hot lead. So, once added na yung tag dyan, dapat, eto, kita nyo, dapat masend tong GHL Academy demo email. Ayan. So, meaning, kahit sa end natin, sub account owner, may kita natin yung email. So, yan yung from name, GHL Academy. Yan yung from email, yung yung GHL Sandbox 2025 para ano yung pinagsenda natin. And ito yung laman ng email. Okay? And makita naman natin if na-receive ba niya or na-open kasi yung mga icons na yan. Blue means delivered, green means open, red means hindi na na-send. And you can check that to your mail as well. Okay? So, para maniwala talaga na na-receive, so, eto, i-open ko yung mail ko para makita nyo na na-receive. And yan na yung magiging, yan na yung last step. No? So, ito, GHL Academy. And, i-click ko yan, lalabas na yan dito. So, ito na yung mail. So, yan. Okay?
So, kita nyo naman sino yung nag-send, si GHL Academy. Ano yung email na ginamit? academy@ghlsandbox.com. Yan yung laman ng email. So, medyo, I'm not sure kung sa internet connection, pero lag talaga siya. Okay? And if you go back to your GHL, kita nyo, hindi na siya blue, naging green na siya kasi na-open ko na. So, that's how you check the status. And, of course, that ends my presentation, no? So, may mga hindi tayo na napakita na demo, but yeah, you can reach out to me para malaman kung ano yun. Pero this is how you use automation for email marketing na hindi mo na kailangang gawin manually. I-set up mo lang one time, baguhin mo yung mga email mo and you're good to go every time na may papasok na mga email doon sa CRM mo. Okay? So, yeah. Pasensya nga pala lumagpas tayo sa oras. Okay lang yan. So, yun. Go bless. Ayan. So, bigyan naman natin si Coach ng maraming heart, applause for doing his best na ma-discuss ang GHL. Medyo mahabang topic kasi talaga to at kukulangin yung oras natin kung tatapusin niya ng buo. Pero kung nabibitin kayo, comment part 2. Uy, part 2. Ayan, magre-request na lang Nag-request. tayo, yun nga, yung sa part na need na nag-lag, i-record na lang para isama dun sa pag-upload natin sa YouTube. Para kompleto Yes. pa din yung matututunan nila dun sa portion na yan. Yes, sa webinar replay, pwedeng kunin natin yan. Yes. Ayan, ang daming nag-heart. Thank you so much, Coach JR, for discussing about email marketing using Go High Level. I'm sure maraming natutunan ang mga Wonder VAs natin dito. At kung may mga questions kayo, guys, now is the time kasi open na ang Q&A and time check 2:54. So, top 3 questions lang ang masasagot ni Coach. And kung may mga magiging question kayo, pwedeng sa mismong webinar replay nyo i-comment or sa Facebook ni Vein Philippines or sa group pwede kayong mag-ask ng question. So, for now, top 3, pwede tayong mamili ng question, Coach, kung meron ka nang napipili na gustong sagutin. Ayan, go lang po. Medyo madami ah. Dami nga. Ito na lang, Top based 3. na lang sa Top 3 pang so, malakasan. top 3. So, una, yung contacts na may existing tags na, for example, hot lead, matik po ba sila na matitrigger pagkatapos gumawa ng automation? Hindi, no? So, based doon sa automation mo, kapag na-added, after na siya na-added, then dun pa lang magti-trigger. So, meaning, kailangan mong baguhin ulit yung automation mo or the tags. So, meron namang way para ma-trigger yon. So, ang gagawin mo lang is i-check mo lahat ng mga gusto mong ma-add sa bagong tag. And so that's why kailangan una mong i-set up yung automation para every time na may papasok based doon sa tags, matitrigger siya. So, pero yung demo ko kanina, naglagay muna tayo ng tags, no? Kasi diniscuss ko yung yung fundamentals about tags. Yan. So, yung sagot is una, kailangan mo muna i-set up yung automation mo bago ka maglagay ng tags sa mga contacts para ma-trigger. Okay? So, next, number 2, di po ba mag-conflict yung DNS records? If may existing ka na sa GoDaddy, halimbawa yung existing is lc.domain, tapos mag-add ka pa ng isa pa, hindi naman siya magko-conflict. Pero take note na sa isang sub-account, isang dedicated email domain lang ang pwedeng gamitin. Okay? Pero doon sa DNS provider mo, pwede kang gumawa ng mga records for your email. So for example, pwede kang magkaroon ng lc.domain.com, gagamitin mo yan sa sub-account number 1. And mg.domain.com, gagamitin mo naman sa sub-account number 2. Kasi sa sub-account mo, isa lang yung active. So maglagay ka ng iba't iba pero hindi mo magagamit yung iba. So isa lang talaga yung default na active. Okay? So walang conflict yan. As long as hindi, ipa-follow mo lang naman talaga kung ano yung mga records na ibibigay ni GHL na kailangan mo ilagay doon sa records. Okay? So next, ito last one.
Yung Saan kanina. matatrack yung stats ng campaign? Doon yan sa marketing, no? So if you open yung marketing tapos email campaign, merong column doon for statistics or analytics. So doon yung makita if may mga nag-open ba ng email nyo, may mga nag-reply ba, or may mga nag-bounce ba, meaning kailangan nyo i-delete yon kasi masisira yung email reputation. Okay? So, andun yung statistics. Alright. Ayan. So I think that's the last question. Ang dami nag-comment ng part 2, coach. Gusto pa nila. Pwede, no? Set natin ulit kung gusto pa nila ng part 2. So I know ang dami nyo pang question. Also, pwede bang, meron bang Facebook page si coach to plug Yes. din? Kaya promote mo na. We have, pwede nang i-search sa Facebook, GHL Sandbox. Yeah. So that's our Facebook page. You can also join our community, public community, kahit wala kayong sub account. So GHL Sandbox 2025 community. Yan. Ayan. Tapos if mag-a-avail kayo ng course or kukuha ng sub account, pwede kayong mag-DM directly. Yan. Ayun. So sa GHL Sandbox 2025. Tama po ba, coach? 2025. Okay. Yan. So mag-join na kayo sa group ni coach at i-like nyo na rin ang page nila para kung gusto nyo pang magtanong sa kanya, yan, or marami kasi doon mga tulong-tulong talaga. Yes, active yung Ayan. community. Yes, so active. Thank you so much, coach, for everything. I know, bitin, maraming nabitin. So, pwedeng mag-part 2 tayo. Maraming salamat for sharing everything, your knowledge, and for inspiring everyone kasi ang dami rin namang aspiring. So, palakpakan natin ulit si Coach Jay. Pa-heart-heart naman dyan, pa-applause, celebrate, and picture na tayo, no, ma'am? And habang nag-promote tayo, ay ipopromote ko na din ang social media ng Vein Philippines. Pataas po ng kamay ng gustong mag-join sa souvenir photo with coach. And then, promote ko na din yung social media ng Vein Philippines. We have Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, and Facebook group as well. So, sa Facebook po natin na group, sa Facebook, we have at Vein Philippines and Instagram at TikTok at Vein Philippines. Isa lang po ang account ng Vein. Wala po kaming ibang account. Kung meron pong nag-direct sa inyo sa Telegram, medyo kabahan na po kayo dahil scam na po yun. And then, we also have YouTube channel Work at Home by Vein Philippines. Lahat ng replay, itong webinar na ito, ipopost natin dyan. And also, yung Facebook group Work from Home by Vein Philippines. Diyan naman natin pinopost unang-una lahat ng mga job posts. And also, meron na rin tayong website, guys. I-visit nyo na rin ang website ng Vein Philippines, vein.ph. Nandyan po lahat ng available job positions kung gusto nyo makita yung qualification and requirements. So, yun lang. Back to you, Ma'am Glenna. At ayun na pala sila. Open kami. So,